Pinagmasdang maigi ni Vilma ang dugo ang mga bangkay ng 4 na lalaki na unang naging biktima ng kanyang paghihiganti. Bukod sa mga bakas ng dugo na nagtalsikan sa dingding ng bahay, dugo na din ang kanyang kasuotang damit. Ang magandang bestidang binili sa kanya kanina ni Alfredo sa bayan. May mga marka ng dugo sa kanyang muka. Ang pulang damit ay simbolo ng kanyang pagkauhaw sa dugo at laman mula sa mga taong nais niyang pagbayarin sa mga naging kasalanan sa kanya. Ang mutya ng Dahlia, isang makapangyarihang bato na kinurba at binuo ng mga sinaunang babaylan. Ang kapangyarihan nito mula sa basbas ng Diyos ng digmaan na si Magantok. Ang bisa nito nakadepende sa rumaragasang emosyon ng sino mang nagsusuot o nagmamay-ari nito. Kung busilak at payapa ang puso, kalmado ito at hindi mapanakit. Subalit kung ang puso na nagsusuot ay nababalot ng puot at galit, nagkakaroon ng pangilang mutya at bibiyayaan ang may kasuotan nito ng angking kapangyarihan upang maisagawa ang mga hakbangin. Bagamat walang paliwanag si Lola Emma sa tunay na kapangyarihan ng mutya, tanging alam lamang ni Vilma, magpapaganda ito at ikukubli ang pangit niyang panlabas na anyo. Tama ang kaisipang iyon. Sinusunod ng mutya ang nais o hangarin ng may-ari nito. Dahil kagustuhan niyang gumanda, ipinagkaloob ito sa kanya. Ang iba pang katangian ng mutya, ang alamin ang naganap sa nakaraan. Bagamat hindi man kabuuan ng kaganapan ang makikita, mga mahalagang detalye naman ang nauulinikan. Katangiang kailangan ng isang magiting na mandirigma sa kalagitnaan ng giyera upang makapaganda ng mga hakbang at mga taktika upang maipanalo ang laban. Sa kabilang banda naman, panay pa din ang sulyap ni Alfredo sa labas. Hindi nito matuon ang kanyang atensyon sa mga bisita at kaganapan sa kanilang bahay, sapagkat labis ang kanyang pag-aalala sa dalaga. 1 oras mahigit na itong huli sa kanilang napag-usapang oras na 6:00. Hindi naman niya magawang makaalis sapagkat mahigpit na ipinagbabawal ng kanyang ina. Subalit dahil sa labis na pag-aalala, gumawa siya ng paraan. Sa likod siya dumaan. Inakyat ang mataas na bakod upang makatawid sa kabila, saka tumungo sa kakahuyan pababa sa ilog kung saan ay naninirahan si Vilma. Iniisip kasi nitong baka hindi na siya pinayagan ng kanyang lola. Ayon kasi sa dalaga, mahigpit ito at talaga namang gwardyado din ng dalaga. Maging si Lusing, hindi na makapaghintay pang simulan ng palabas. Nais na niyang maipakita sa lahat ang halimaw upang mabigyan na ng hatol. Para sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na gawin muli ang ginawa 6 na taon nang nakakalipas. Kailangang maalis ang malas sa bayan. Hindi siya papayag na mabuhay ang sino mang maaaring magdulot ng kanyang ikakabagsak. Makalipas ang ilang oras ay narating na ni Vilma ang bahay nila Alfredo. Maingay ang mga tao sa labas na nag-uusap at habang nag-iinom ng alak. Namata naman siya ni Tess at agad na sinumbong kay Lusing ang kanyang pagdating. "Lusing, andyan na yung halimaw. Papalapit na siya dito." Bulong ni Tess kay Lusing. Nilagok ang alak na nasa kupita at saka napangiti. Sa wakas, mag-uumpisa na ang kanyang palabas. Dali-dali siyang lumabas upang salubungin ang dalagang iyon. Pumapalakpak siya ng malakas upang kunin ng atensyon ng lahat. "Mga minamahal kong kababayan, nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na dahilan ng ating kasiyahang ngayong gabi. Walang iba kung hindi ang magandang dilag na nagkukubli sa malahalimaw ng itsura. Si Vilma." Tura nito sa malakas na boses. Nagtinginan ng lahat sa paparating na si Vilma. Maging ang ilang tao sa loob ng bahay, mabilis na naglabasan upang masaksihan ang nagaganap sa labas.
Tila hindi tayo tinatantanan ng kamalasan. Sa pag-aakala nating naputol na ang sumpa, hatid ng anak ng engkanto, 6 na taon na ang nakakaraan. Muli na naman tayong pinepeste. Kamakailan lamang, namataan ang isang halimaw sa may kakahuyan. Matagal na panahon na pala siyang namamalagi doon at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para maminsala. Ang mga hindi magagandang bagay na ating kinakaharap ngayon, dulot ng babaeng ito at ng kanyang lola. Sabay turo sa paparating na si Vilma. Nakakasiguro ka ba sa sinasabi mo, Lusing? Wala namang ibang tao sa kakahuyan sa baba. Isa pa, kung si Vilma ang tinutukoy mo, parang imposible. Sapagkat napakamahinhin yan. Magalang at mabait ang batang ito. Komento ng isa sa mga bisita. Humalakhak si Lusing. Kaya kayo hindi umaasenso eh. Hindi kayo marunong kumilatis ng totoo sa peke. Ang babaeng iyan, nagkukubli sa isang huwad na anyo. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang aking ibig sabihin. Nang makalapit na si Vilma, tinignan ni Lusing ang dalawang lalaki sa magkabilang gilid. Tumango siya bilang senyales na inuutusan niya ang mga ito na hawakan ng dalaga sa magkabilang braso na agad naman nilang ginawa. Hindi pumalag si Vilma. Sa halip, hindi niya inalis ang tingin kay Lusing. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao nang mapansin ang bakas ng mga dugo sa mukha ni Vilma. Ganon din ang nasa kanyang kasuotan na bestida. Kita niyo na? May mga bakas ng dugo sa kanyang katawan. Tanda na siya'y sumalakay na. Sino naman kayang nakakaawang biktima ng babaeng ito? Sinong inosenteng tao kaya ang nagmamay-ari ng mga dugong nasa kanyang katawan? Ngayon niyo sa akin sabihin kung mabait at mahinhin ang babaeng yan. Muli niyang matatas na sambit. Doon na kumibo si Vilma. Ramdam na niya ang umatigabong galit sa kanyang kalooban. Nasa kanya ng harapan ang mga taong naging sanhi ng kanyang pagdarusa simula nang mapaslang ang kanyang mga magulang. Lalong-lalo na ang pinakautak ng lahat. Kaninong dugo? Dugo ng mga demonyong inutusan mo para paslangin si Lola Eva. Para bawian siya ng buhay sa parang hindi makatao. Sambit niya. Natigilan ng lahat at napatingin kay Lusing. Oh, ano ka ngayon, Lusing? Nakahanap ka ata ng katapat mo. Bulong ni Gara. Oo nga eh. Akalain mong palaban pala tong si Vilma? At hindi lang yun. Tila gumawa na naman ng krimen si Lusing. Hindi na talaga natuto. Dagdag komento ni Tess. Tamang sinasabi ng babaeng iyan. Ako nga'y nagkukubli sa gandang akin lamang hiniram. Kaya hayaan niyo akong ipakita ko sa inyo kung gaano ko kahalimaw. Mahigpit na hinawakan ang mga braso ng dalawang lalaki. Buong lakas na pinisil hanggang sa mapasigaw ang mga ito. Saka buong puwersang pinagsalubong at pinaguntog ang mga ulo. Hinaplos niya ang suot na mutya. Maya-maya pa, bumalik siya sa kanyang tunay na anyo. Tignan niyong maigi ang itsura ng halimaw na inyong sinubukang patayin. 6 na taon na ang nakakaraan. Sa pagbabago ng itsura ni Vilma, naalala nila ang paslit na anak ni Hiner at Edna. Doon nila napagtantong hindi nga ito namatay gaya ng unang balita matapos mahulog sa talampas. Nataranta na ang lahat at nagpulasan. Ang ilan ay sumisigaw ng aswang at halimaw habang tumatakbo. Subalit narating na ni Vilma ang ituktok ng kanyang galit para sa mga taong naging mapang-apis sa kanya. Mula sa maliit na apoy sa gasera, ikinumpas niya ang kanyang mga kamay papunta sa direksyon na nagkukumpulang mga tao. Sumunod ang alab sa kanyang komando at naglagablab ng malaki. Lahat ng mahagip ay nasusunog ng buhay. Animoy nagsasayaw sa tunog ng kamatayan habang pinipilit patayin ang apoy na tumutupok sa kanilang katawan.
Hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan si Vilma. Habang pinapanood ang hindi magkandamayaw ng mga tao. Mabilis namang pumasok sa loob si Lusing upang ihanda ang kanyang sarili. Napansin ni Vilma ang mga tinidor at kutsilyo, itak, gulok at ilang pang matutulis na bagay at may talim sa paligid, lalo na sa lamesa. Gamit ang kanyang isipan, pinagalaw at pinaangat niya ang mga iyon saka parang ulan na pinabulusok pababa mula sa ere. Isa-isang nagtutumba ng sino mang masaksak ng mga ito. Upang masigurong walang sino man ang makakalayo at makakauwi ng bahay, yumuko si Vilma at nilapat ang dalawang palad sa lupa. Nagsamo ng apoy na animoy ahas na gumagapang sa lupa paikot sa paligid. Matapos ang apoy, walang sino man ang nagtangkang lumusot sa takot na sila'y matupok ng buhay. Matapos makapagsamo ng apoy, walang sino man ang nagtangkang lumusot sa takot na sila'y matupok ng buhay. Sunod niyang pinuntirya ang ilang grupo na nasa kanyang kanang bahagi. Mga taong sinusubukang patayin ng apoy upang sila'y makadaan. Gamit ang isipan, hinugot niya ang malaking puno mula sa lupa saka malakas na pinatumba sa mga iyon. Dahil sa laki at bigat ng mga puno, animoy mga langgam na napipit ang mga ito. Dahil sa laki at bigat ng mga puno, mabilis silang binawian ng buhay. Dumanak at bumaha ng dugo sa lupa. Isa sa mga nabagsakan ay si Tess. Naulinigan niya ang impit ng ungol nito, tanda ng nararamdamang sakit. Naipit kasi ang kanyang kanang binti at pinipilit na alisin ang nakadagan. Marahan niyang nilapitan ang babaeng halos maiyak na sa labis na sakit. "Maawa ka. Alam kong mabait ka. Kasalanan ni Lusing ang lahat. Inutusan niya lamang kami at binuyo. Alam mo bang magkaibigan kami ng iyong ina na si Edna noong elementarya pa?" Panunuyo nito. "Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng aking yumaong ina." Agad niyang hinablot ang buhok nito at hinatak. Doon siya nagkaroon ng baliktanaw at nakitang si Tess ang nakatunton sa kanilang bahay sa kakahuyan at sinuplong kay Lusing kapalit ng maliit na halaga. Tila alam na niya ang kanyang gagawin. Binitawan niya ito. "Takbo!" utos niya. Nagmadaling tumayo ang babae. Subalit dahil sa pinsala sa kanyang binti, iika-ika siya. 1, 2, 3. Bilang ni Vilma. Sa ikatlong bilang, may lumabas na mga baging mula sa kanang direksyon ni Tess, saka pumulupot sa kanyang leeg. Kinaladkad siya paakyat sa itaas ng puno. Halos mangisay-ngisay si Tess habang nauubusan ng hininga mula sa pagkakabitay. Bago tuluyang malagutan ng hininga, nakipagtitigan pa ito sa dalaga. Nang masigurong wala ng hininga ang babae, sunod niyang naulinigan ang boses nila Kadyo at Gara. Maging sila, hindi din makaalpas sa mataas at makapal na apoy. Nang makalingon si Gara, kita niya ang papalapit na si Vilma. "Bilisan mo, Kadyo! Andyan na yung halimaw!" Naiiyak na tugon nito habang hinahampas ang balikat ni Kadyo. Hinawi ni Vilma ang ilang tao na nasa kumpulan. Ang iba, bumabalibag sa mga matataas na mga puno. Ang iba naman, tumitilapon sa lupa at sa mga naglalakihang mga bato. Naiwan sila Gara at Kadyo na punterya ni Vilma. "Maawa ka sa amin. Nadala lamang kami ng aming mga damdamin noon dahil sa takot na baka malasin. Si Lusing talaga ang pasimuno ng lahat. Siya ang dapat mong balingan. Inudyukan lamang niya kami." Sambit ni Gara habang nasa likod ni Kadyo. "Ano't tila bumabahag ang inyong mga buntot ngayon? Samantalang kay tatapang niyo nung gabing sumugod kayo sa aming bahay." Tura ni Vilma. "Di ako natatakot sa'yo. Nagawa kong iligpit ang mga magulang mo noon at kayang-kaya ko din gawin sa'yo ngayon yun para magsama kayo sa impyerno." Wika ni Kadyo.
Labis na ikinagalit ni Vilma ang kanyang nadinig na pangbabastos sa alaala ng kanyang mga magulang. Hakbang pa lamang siya nang isang malakas na hampas ng matigas na bagay ang pumukol sa kanyang batok. Subalit tila matigas pa sa natuyong semento ang katawan ng dalaga. Hindi man lang kinakita ng kahit na anong pinsala. Nang kanyang lingunin, nakita niya si Badong na may hawak na tubo. "Huwag mo sasaktan ang anak ko, hayop ka!" sigaw ni Kadyo. Nilingon ni Vilma ang lalaki sa kanginitian. "Hindi ba't ganyan din naman ang hinihiling sa inyo ng aking ama noon? Ang wag akong saktan? Nakinig ka ba? Hindi naman, di ba? Kaya bakit kita pakikinggan?" Sambit nito. Agad na sinakal ni Vilma ang binata. Kahit pa kaibigan nito ni Alfredo at minsan na niyang pinakitaan ng kabutihan, mas nanaig sa kanya ang galit. Isa pa, hindi niya makakalimutan ang masasamang komento nito patungkol sa kanya. Inangat niya si Badong. Nagpupumiglas ito, subalit dahil sa higpit ng sakal, hindi nito magawang makawala. "Wag!" wika ni Kadyo. Subalit huli na. Tumingin sa kanya si Vilma bago tinapon si Badong sa lupa na animoy isang platong binasag sa lapag. Sa lakas ng puwersang iyon, nabasag ang bungo ng binata at tumalsik ang dugo sa lupa at sa mga paa ni Vilma. Agad na sinunggaban ni Kadyo ang nakatayong si Vilma dahil sa labis na galit. Ang paligid na kanina'y punong-puno ng tawanan at kwentuhan, ngayon ay tanging mga hiyawan ng pighati at hinanakit ang madidinig. Dinampot ni Kadyo ang tubo sa kakmang ihahampas sa dalaga. Napigilan ito ni Vilma gamit ang kanyang pag-iisip. Tila namanhid ang buong katawan ni Kadyo at hindi na makagalaw. Kitang-kita niya sa malapitan ang mga nanlilisik na mata ni Vilma. Walang ibang emosyon ang mababakas sa mukha ng dalaga bukod sa labis na galit at pagkamuhi. Nasa harapan na niya ang lalaking kumitil sa buhay ng kanyang pinakamamahal na amang si Hiner. "Anong pakiramdam na masaksihan ng iyong mga mata ang pagkamatay ng iyong anak?" tanong nito. Pilit pa ding nanlalaban ang katawan ni Kadyo, subalit labis na malakas ang puwersa ni Vilma. Nasipat niya ang isang gulok na nasa lapag. Isa sa mga matatalim na bagay na pinaulan niya kanina. Inangat niya ang kanyang kamay sa direksyon noon at mula sa puwersang taglay ng kanyang isipan, hinigit niya iyon. Mahigpit niyang hinawakan ang pinakadulo. Nanlaki ang mga mata ni Kadyo sa kanyang nakikita. "Anong klaseng halimo ka?" sambit nito. "Anong klase?" "Isang halimaw na mula sa ginising niyong mapangmata at mapanglait na ugali," sambit ni Vilma, sabay tarak ng gulok sa puso ng lalaki. Sa kanyang pagsaksak, napayakap siya sa katawan ni Kadyo. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ng lalaki. Pamilyar ba ang eksena na to? Bulong niya, saka lalong ibinao ng gulok. Tumagos ang dulo ng gulok sa likuran ni Kadyo. Tumagas ang dugo sa bibig nito. Puwersahang hinugot ni Vilma ang gulok at marahang bumagsak si Kadyo sa lupa. Napaluhod bago tuluyang bumulagta. Saksi si Gara sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Hindi nakalang sasapitin nila ang malagim na katapusang iyon sa kamay ng paslit na kanilang sinubukang patayin 6 na taon na ang nakakaraan. Ang akala nilang tapos ng bangungot, ngayon, isa-isang kinikitil ang kanilang mga buhay. "Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo akong papatayin." Ano? Gusto mo? Gawin ko lahat ng sasabihin mo? Ako mismo magdadala sa'yo kay Lusing dito. Siya naman talaga may pakana ng lahat ng to eh.
Nanginginig sa takot na sambit ni Gara. Dahan-dahang lumapit si Vilma sa babaeng naninikluhod na sa kanya at nagmamakaawa. Awa? Anong alam mo sa salitang awa? Hindi ba't ganyan din ang tinura ng aking ina noong gabing yon? Ngunit bingi kayong lahat. Pulag kayo. Sarado ang inyong isipan dahil sa pamimintas at pangungutya. Sambit ni Vilma. Wala akong kasalanan doon. Nagsasabi ako ng katotohanan. Nakatayo lamang ako. Pinipigilan ko nga sila lusing sa plano nila. Kaso hindi sila nakinig sa akin. Patuloy na kwento ni Gara. Subalit wala nang kahit na anong salita pa ang magpapahupa sa galit ni Vilma. Mula sa likod, nakita niya ang kumpulan ng malalaking bato mula sa hardin ni Lusing. Iniiling-iling niya ang kanyang ulo habang nakatingin sa mga yon. Hanggang ang mga ito umangat sa ibabaw ni Gara. 4 na malalaking bato. Marangin angat ni Gara ang kanyang ulo at nakita ang tila malaulap na mga bato sa ere. Pinagdikit-dikit niya ang kanyang 2 kamay at tila nanalangin. Parang awa mo na. Huwag mo akong patayin. Pakiusap nito. Masyado kang maingay. Sambit ni Vilma. Sa pilantik ng kanyang mata, umatake ang isa sa mga bato sa likuran ni Gara sanhi upang mapadapa ito. Sa lakas ng pagkakatama nun, nabali ang kanyang mga buto. Napasuka siya ng dugo habang sinusubukang tumayo. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kanyang bibig ng kanyang mga kamay, bagsakan ng 2 pang mga bato. Ay, bawa ka, pakiusap. Naghihingal yung sambit ni Gara. Walang halimaw ang marunong maawa sa mga demonyong katulad nyo. Dapat alam mo yan. Tugon ni Vilma, saka binagsak sa ulo ni Gara ang pinakahuling bato. Gaya ng kanyang inang sumalpok sa malaking tipak ng bato ang ulo. Pinaranas niya kay Gara ang ganoong kapalaran. Basag ang bungo nito na naging dahilan ng kanyang mabilis na pagkamatay. Iisa na lamang ang kanyang kailangang singilin. Ang paligid ay naging isang libingan sa dami ng mga bangkay na nagkalat sa paligid. May iilan pang mga buhay, subalit hindi makaalpas dahil sa apoy na sinamo ni Vilma. Wala siyang pakialam sa mga ito, kahit ang ilang sumubok na tumawid, mabilis na natupok ng apoy. Naglakad siya papasok sa bakuran ni Lusing upang harapin ito, nang isang bala ng baril ang tumama sa kanyang tagiliran. Napahawak siya sa bahaging iyon at nakapa ang umaagos na dugo. Subalit hindi niya iyon alintana. Sumulong pa din siya. Kita niya si Lusing na nasa bandang pintuan. Nakahawak ang 2 kamay sa isang shotgun. Kinasa ito sa kamuling nagpaputok. Subalit gamit ang palad, napigilan ni Vilma ang bala. Anong akala mo sa akin? Madadarang ng katulad mong isang halimaw? Hindi ako nagpakahirap na maabot ang lahat ng meron ako para lamang wakasan ng isang salot na gaya mo. Gigil na sigaw ni Lusing sa kamuling kinasang hawak na baril at pinaputukan si Vilma. Ngunit hindi na muling nakalapit pa ang bala sa dalaga. Ang sugat na natamo naman sa unang bala, unti-unting naghihilom. Gamit ang kanyang isipan, binaluktot niya ang hawak na mahabang baril ni Lusing at pinag-init ito. Dahil gawa sa metal, mabilis na kumalat ang init at napaso si Lusing sanhi upang mabitawan ang hawak niya. Inangat ni Vilma ang kanyang kamay at hinatak palapit si Lusing. Tinitigang maigi ang babae. Ang mukha ng babaeng punot dulo ng lahat ng bangungot na naganap noon at patuloy na naghahasik ng kasamaan. Isang malakas na suntok pa kanan ang pinakawalan ni Vilma at tumilapon ang babae. Muli ay hinila niya palapit sa kanya si Lusing at nagbigay ng pakaliwang suntok at muli iyong tumilapon. Halos mahilo-hilong tumayo si Lusing.
Dumampot ng batong ipupukol sana kay Vilma, subalit mabilis siyang napigilan. Nakatingin lamang si Vilma, subalit hindi nakakagalaw si Lusing. Sa kabilang banda, walang kaalam-alam si Alfredo sa mga nagaganap. Narating niya ang maliit na kubol at pinasok iyon sa pag-aakalang andon si Vilma, subalit wala siyang nakita. Panay ang tawag niya sa ngalan nito hanggang sa nakita niya ang malamig na bangkay ni Lola Emma. Napatras siya at natumba. Marahil, ikinagulat niya ang itsura ng matanda. Naalala ang kwentong kanyang nadidinig noon tungkol sa isang nilalang na anak ng engkanto at maalahlimaw na itsura. Agad siyang tumayo at tumakbo pabalik sa itaas. Kinakabahan na baka may nangyari ng hindi maganda sa dalaga. Mabilis ang yabag ng mga binti. Hindi alintana ang bako-bakong daan. At nang makakyat, nabaling ang atensyon sa makapal na usok sa di kalayuan. Nanlaki ang kanyang mga mata at napagtantong ang lugar na nasusunog. Walang iba kundi ang kanilang bahay. Nagmamadali siyang tumakbo at kinakabahan para sa kaligtasan ng ina. Tila may sa demonyo ka pala talaga. Bakit nga ba ako magtatakang nabuhay ka matapos malaglag sa talampas? Gayong ginagabayan ka ng mga kalahi mong engkanto. Sambit ni Lusing habang bumabangon. Susuray-suray ito sa pagtayo dahil sa pinsalang natamo. Kahit patayin mo ako, gaya ng ginawa mo sa iba, hinding-hindi na magbabalik pa ang iyong mga magulang. Panunuya ni Lusing. Dahil sa labis na galit ni Vilma, muli niyang hinablot palapit sa kanya si Lusing. Ano? Tatapusin mo na ba ako? Sige lang, gawin mo na. Para naman magkita na kami ng mga magulang mo sa impyerno. Huwag kang mag-alala. Ikukumusta kita sa kanila. Nakangiting tugon ni Lusing. Salamat kung ganon. Pero parang hindi naman nararapat sa'yo mabilis ang kamatayan. Sagot ni Vilma. Inangat ang kanyang kamay at gamit ang palad, hinigit ang apoy at pinalutang sa kanyang palad. Ano kaya kung maging magkawangis tayo? Tanong ni Vilma. Bagamat nakakaramdam na ng takot si Lusing sa maaaring gawin sa kanya ng dalaga, ikinukubli niya ito. Ayaw niyang ipakita na siya'y nakakaramdam ng takot. Inilapat ni Vilma ang kanyang palad sa kanang bahagi ng mukha ni Lusing. Umusok iyon, tanda ng pagkasunog nun. Malakas na hiyaw at iyak ang pinakawalan ni Lusing. Bumagsak sa lupa at hinawakan ang sunog na bahagi ng kanyang mukha. Hayop ka! Hayop ka! Paulit-ulit niyang sigaw. Hindi pa nakontento si Vilma. Nagpalipad ng isa pang butil ng apoy na dumapo naman sa mga binti ni Lusing. Animoy sinusunog ng asido ang mga binti ni Lusing. Walang ibang magawa ang babae kundi ang humiyaw dahil sa labis na sakit. Pagmasdan niyong mabuti ang babaeng mas masahol pa sa halimaw at engkanto ang pag-uugali. Ano't nagawa niyong magpalinlang sa kanyang matabil na dila at mabilis na maniwala sa kanyang mga nakakalasong salita? Tignan niyo ako. Titigan niyong mabuti ang babaeng tinutukoy niyong halimaw. Anak ng engkanto. Ang paslit na anak nila Henner at Edna na walang awa niyong pinaslang. Bulong-bulungan ang naulinagan sa paligid. Naalala na ng ilan sa kanila ang naganap ng gabing iyon. Napagtanto na paghiganti ang nagtulak kay Vilma upang gawin ang karumal-dumal na mga krimen. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na ako! Sigaw ni Lusing. Halos laylay na ang kanyang kanang mata at tunaw na ang balat. Kahit lapnusin mo pa ang buo kong katawan, mas mananatili akong maganda kumpara sa'yo. Panunuya nito. Sa labis na gigil,
Hinigit ni Vilma ang gulok na ginamit sa pagsaksak kay Kadyo. Inangat ito at akmang isasaksak nang marinig ang isang sigaw. "Huwag, Vilma! Huwag mong gagawin yan, pakiusap! Huwag ang aking ina!" Sigaw ni Alfredo habang hinaharang ang kanyang mga kamay sa muka dahil sa nakakadarang na init ng apoy. Nakilala niyang dalaga dahil sa damit na suot nito na siya mismo ang pumili. Hinigit siya palapit ni Vilma. "At bakit ko naman susundin ang tulad mo? Base sa mga narinig ko, batid ko ang labis na galit mo sa kanya. Pero huwag mong hayaang lamunin ka ng labis na galit. Marami ka nang napatay. Pinatutunayan mo lamang sa kanilang lahat ang paratang nila sa'yo. Alam kong nasa loob mo pa din ang Vilmang nakilala ko. Ang babae may busilak na puso. Ang babaeng minahal ko." Sambit nito. "Mahal? Nakakatawa. Masasabi mo pa din bang mahal mo ko sa kabila ng aking tunay na anyo? Naging interesado ka lamang naman sa akin dahil sa aking huwad na wangis, sa tulong ng aking mutya. Subalit kung wala yon, katatakutan mo din naman ako." Gigil na tugon ni Vilma. "Marahil sa umpisa, oo. Pero mas napalapit ako sa'yo dahil sa angking kabaitang taglay mo. Pakiusap, itigil mo na to." Huli na, Alfredo. Sagad na ako. Pinapatay ng nanay mo si Lola Emma. Ang nag-iisang pamilyang meron ako. Kaya narapat lamang na danasin mo din ang pinagdaanan kong pangungulila. "Huwag!" Sigaw ni Alfredo sa kanasaksihan kung paano itinarak ni Vilma ang gulok sa katawan ng kanyang ina. Bago tuluyang bumagsak, nagkatinginan pa sila Lusing at Alfredo. Pagapang nalalapit sana ang binata, nang isang malakas na puwersa ang pahalang na kumalat sa paligid mula sa malakas na sigaw ni Vilma bago muling tinarak ang gulok sa katawan ni Lusing. Ang puwersang pinakawalan nagdulot ng pagsabog sa iba't ibang bahagi ng paligid. Tumilapon si Alfredo maging ang ilan pang nandoon. Nagbagsakan ng mga puno at nagliyab. Nabagsakan nito si Alfredo na mabilis na ikinamatay ng binata. Ang nakatarak na gulok sa katawan ni Lusing biglang nagliyab at nilamon ang katawan ng ginang. Nilingon ni Vilma ang paligid. Wala ni isa sa mga taga-bayan ang nakaligtas sa kanyang paghihiganti. Umagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Nanlumo dahil sa nagawang pamamaslang. Napagtantong tila nga naging halimaw siya sa kanyang nagawa. Nilisan niya ang lugar na iyon saka tumungo sa isang pamilyar na lugar. Walang iba kung hindi ang libingan ng kanyang mga magulang. Nag-alay ng mga bulaklak sa ibabaw ng puntod ng mga ito habang niyayakap ang lupa at tumatangis. Tinatawag ng ilang ulit ang pangalan nila Hiner at Edna. Humihingi ng tawad dahil sa kanyang nagawa. Inalalang masasayang sandali kasama ang mga magulang. Mga pangyayaring sa panaginip o memorya na lamang niya makikita. Tama nga si Lusing. Magagawa niyang magiganti. Subalit hindi na nito may babalik pa ang buhay ng mga magulang. Ilang oras siyang nanatili sa puntod ng mga magulang bago tuluyang umalis. Sinunod niyang pinuntahan ang bangkay ni Lola Emma. Inilibing ang matanda sa tabi ng kanyang bahay. Nang hingi ng tawad sapagkat siya ang naging dahilan kung bakit namatay ito. Sinisisi ni Vilma ang kanyang sarili dahil kung hindi siya nakipagrelasyon kay Alfredo, hindi matutunton si Lola Emma. Panay ang hingi niya ng tawad. Bago tuluyang tabunan ng lupa ang katawan ng matanda, may nais ibalik si Vilma. Hinubad niya ang mutya ng Dahlia. "Ibinabalik ko na ito sa iyo, Lola. Maraming salamat
Hindi niyo pinagdamot sa akin ang pagkakataong maging maganda at maging masaya kahit buhay mo ang maging kapalit. Marami pong salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Marahan niyang pinatong sa dibdib ng matanda ang kwintas. Matapos mailibing ang matanda, napagtanto niyang wala ng direksyon ng kanyang buhay. Tila wala ng saysay ang kanyang pananatili pa sa mundo. Tulad ng isang bulaklak na nalanta na at napaglipasan ng panahon, wala nang ibang maaaring gawin dito kung hindi ang itapon dahil wala ng ganda at hindi na mapapakinabangan pa. Wala ng pamilyang uuwian si Vilma. Wala na din ni sino mang tatanggap pa sa kanya, kung kaya naman, mas ninais niya na lamang wakasan ang kanyang buhay. Mataas ang tubig sa ilog at mabilis ang ragasan ng tubig. Marahan siyang lumapit doon, saka tumalon. Nagpaanod sa direksyong tinatahak ng tubig. Parang isang dahong nalaglag mula sa puno na walang kakayahang labanan ang agos nito. Ang naganap na patayan, naging bahagi na lamang ng isang kwentong nagpasalin-salin sa pagdaan ng panahon. Ang kwento ni Vilma na sumasalamin sa realidad ng buhay na kapag hindi ka maganda, hindi ka tanggap ng lipunan. Uulanin ka ng pangungutya at panglalait. Subalit wala nang masihigit pa at mas delikado sa ganti ng isang pusong api. Para sa ilan, napakasama ng ginawa ng dalaga sapagkat marami siyang buhay na kinuha. Ngunit para sa ilan naman, hindi nila magawang masisi si Vilma sapagkat ang mga tulad ni Lusing ang nagtulak sa dalaga upang pakawalan ang malahalimaw na galit na matagal nang natutulog sa loob ni Vilma. Ngunit ganun pa man, naway wag nating kalimutan na hindi basehan ang itsura ng ilan upang bigyan ng respeto at paggalang. Hindi ito nararapat na batayan upang kalimutan natin na sila'y tao din at karapatan nilang mahalin ng tama. Higit sa lahat, may damdamin ding nasasaktan sa bawat hindi natin pagtrato ng maayos.